lahat mga katropa, mga kabady, mga guys, then lahat sa mga mahihilig dyan sa magpapalipad ng mga drones, lalong-lalo na sa mga bagong kakasimula pa lang. Then nice ko pong i-review itong drone na nabili namin. Ito yung cheaper klase na drone. Ayan po. So kanina tinisting ko dun sa labas, so okay naman siya. So naninibago lang ako kasi medyo magaan siya guys. So sobrang i-compare mo sa mga drone na sobrang mahal na nagkakalaga ng 20,000 ang yung cheaper na nasa 1.5 gaya nito. So yung maganda yung sa mga klase na drone na medyo gusto mo ng good quality yung camera, advice ko medyo may kamahalan lang. So nagkakalaga siya ng mga 20,000 hanggang 18,000. So ito po muna kasi aminin ko po, first time ko pong magpapalipad nito. So hindi mo na ako hindi ko pa kaya din i-afford yung ganung halaga na drone. So ito po, maganda siyang klase. Ito po yung ano niya, yung sa harap niya po. So ito yung dalawang lights niya. Pakita ko sa inyo guys ha. Ito po. Ayan. So ganyan siya guys. So ito yung harapan niya. Mag-function na siya kung tatry nyo po. So okay naman din yung quality niya. Kaya lang medyo maninibago kasi sobrang likot. So ito pala yung battery niya. Kailangan mo lang ito siyang i-charge. Kung may laptop kayo or power bank, hindi nyo siya i-charge kasi may pre-on din na charging. So siya na po, mainga lang po yung aso namin. So ito po. So i-check po muna sa inyo. Ito yung magandang battery niya. Ito. Ayan. So kung gusto nyo i-test muna. So guys, tapos may mga propeller guard pa rin siya. Dali lang man siya ikabit guys, kasi kailangan ditong propeller protect nyo sa para hindi basta-basta ako tatama sa mga puno or yung may mga damo na medyo makapal. Hindi siya basta-basta mababali kasi medyo ano lang siya hindi siya ganong tigas. Ayan. So ito yung propeller guard niya guys. Madali lang mo siyang ilagay kasi may bracket na siya naka dito sa dalawa. So then ayan, dali lang siya kita ko sa inyo. Kita nyo yung dalawang yan. Ayan. So ayan, papasok nyo lang ito guys. So ayan. So ayan, protektado na yung ano niya, yung propeller. Saka yung ano niya, parang LEC. Ayan. Hindi siya basta-basta na kung tatama man siya sa mga puno, ito lang, hindi siya diretso dito ng tatama. So yun guys, try na natin, nadino na yung propeller guard niya. So dito na naman tayo sa kung paano siya i-testing. Handa rin natin. So long press nyo lang to guys, may button ano naman, ayun, indicator, ayan. So long press lang natin. Maya na ha. May extra battery siya, spare, dalawa. Yung isa nilagay ko na, dito na. So ito yung controller niya guys. So sa mga batang 90s dyan, parang naglalaro lang kayo ng PlayStation. Pero remote control to siya guys ha. Ayan, controller niya. So magpapalipad nga pala kayo, ganito yung setup. Kasi going up huwag yun, mali yung ganun. Kasi dyan lang siya, mag-steady lang yan siya, nandiyan sa baba. Yung ganito yung position niya. So gawin nyo ganito. Ganyan. Ayan. So ito, yung on niya, button. Ayan. Yung indicator, kita nyo yan. So ito na. Tapos ito pa rin, may battery pa pala, sorry. May double E na battery dito sa loob. Para sa controller niya. Ayan. Murahing battery lang yung nilagay ko kasi hindi naman tayo maka-afford ng mga medyo yung mahal na battery na klase. Ayan. So, ready baka naman ha. Ayan. Ayan.
Double A yan siya, 3 piraso guys. Then, close ko na. So, i-on ko na guys yung ano, i-on ko na yung mamaya ituturo ko sa inyo paano to siya yung mga joysticks niya. Parang PlayStation lang, oh. Kita nyo yan. So, i-on ko na. Ayun, tumunog. It means, ayun, may ano na. Yan, ito din. I-on ko rin dito sa indicator niya sa gitna. Ayan, kita nyo yan guys, oh. So, it means, yung ano niya, hindi pa yan siya connected guys ha. Kasi kung alam nyo kung connected na siya, yung nakikita nyo yan nagbi-blink. Ayan. Ano yan siya, mag-steady yan. Pag means na nakakonect na siya. So ang gagawin nyo para mag-connect siya, ito. Try nyo sa app. Ayan. Tapos baba nyo. So yun ang ibig doon. It means, konektado na yan silang dalawa. So ang gagawin, itong joysticks, forward up, then balik mo down. Ayan. Ano lang ha. Ayan. So, ayan yan. So, gusto nyo patayin yung propeller na ganyan, ito lang. Down nyo lang siya. So, still ano pa rin sila, connected pa rin yung dalawa. So, kung ano din, may cellphone kayo, kailangan nyo lang mag-download ng apps ng Wi-Fi camera. Ayun, nakalagay doon, naka-indicator. So, ito yung, para hindi kayo malito guys. May manual din siya. Ito, kita nyo yan. Kung makikita nyo to na klase, ito, may Chinese na ano yan. Ayun, kung makikita nyo siya ito, English at ano niya, yung sa manual. Wi-Fi cam yung pangalan ng sa, ano niya, sa apps. Kung bibili kayo nito, may nakalagay man dito na ano, yung sa kung anong Wi-Fi cam yung gagamitin yun, i-download niyo siya. So ito yung ano niya guys, 2.4 GHz edition. Ayan. Yung pangalan ng drone na ano natin nabili. Ayan guys. So maganda lang siya pang ano, kung hindi niyo gusto niyo matry niyo sa labas, yung hindi masisikip na matatao na lugar. Tapos may ano man dito, kung saan niya siya pwede ipapalipad, advice ko doon kayo sa mga field or sa mga oval na hindi masikip yung area, doon siya advisable na ipalipad. So ano din kayo, magsangguni din kayo sa mga local ano nyo dyan, o barangays, o pinakamaganda yun sa mga police station. Kasi yung sa pagkakaalam ko nito, pag magpapalipad ka nito sa mga public places, wala kang permiso sa local government unit, kasi bawal yan eh. Lalong-lalo na kung nasa mga ano kayo, halimbawa nandun kayo sa mga park, so kailangan yung abiso muna sa mga ano dyan, nakabantay. ETC, may police, or nandito kayo sa Davao, Task Force Davao, kasi isa din to sa pinagbabawal na kung wala kang permit na magpalipad din sa mga public places, kasi for terrorism na lang din po na nakano sa ano, pagpapalipad ng drone. Kasi minsan ginagawa ito yung minsan na ginagamit sa mga, alam niyo na. Then ayun po, konting kaalaman lang yun guys, para hindi kayo masita kung magpapalipad kayo na sa mga public places na mga lugar. So ito na, balik tayo guys. So ito yung makikita nyo kung magda-download kayo sa App Store, yung may lalabas dito na search Wi-Fi cam, then Apple Store or Google Play to get the app. Then number 1 yan siya guys. Ayan, ito yan sa pinakaunang ano niya, manual. Then number 2, scan the QR code to download the app. So kung may ano kayo, scan nyo lang. Pero ginawa ko, hindi ko na to siya in-scan, kusang lumabas kasi ito si Wi-Fi cam. So dinownload ko siya. Then kailangan nyo pang i-connect to sa cellphone kung may Android phone kayo or iPhone. So ito yung lalabas, kung makikita nyo si Wi-Fi cam, ito yun siya guys. So ito yung mga control. Kung halimbawa hindi ko kasi baka later on kung matry ko na siya na mapalipad ng medyo mas mataas pa. Ito kasi yung ano niya yung lalabas sa ano niya, kung sa cellphone na download nyo na siya, ito yung lalabas yung mga ano niya, yung mga instructions.
o yung mga picture program niya doon sa Wi-Fi cam. Ayan. So it means yan, kukunik nyo sa Wi-Fi, and then that's it. Pwede na kayo magpalipad ng drone. So guys, so hindi na natin habaan yung ano kasi ito na-try ko kanina, so hindi pa siya totally na medyo yung ginagamit sa ibang mga cinematic na mga vlog or sa mga film kasi mumurahing ano lang to drone. So mas maganda rin to for vlogging kung nagsisimula pa lang kayo. Gaya ko, nagtatry ako na gusto ko makapture yung mga nasa ibabaw, yung baga mga scene gamit footage na kailangan kong i-capture, lalo na yun sa mga yung mahilig sa yung documentary, sa mga natures or sa mga ano pa yung film vlogging, lalo na yun sa ginawa naming indie film na short. Tapos ito, kaya maganda siya kung gusto niyang additional na mga effects or additional na mga angle na hindi niyo makaka-capture dun sa pinaka ibabaw. Ito. So ayan guys, ito na, ito yung 360. So make sure na kung magpa kayo, kita nyo kung gumaganyan yung minsan yung ibang drone. Ito 360 yan sila, yan. So ito yung naka-indicator dito, kung master ka na, pwede mo na siyang gawin. Ayan, may 360, kita nyo yan. So ito pala, hindi ko na makalimutan ito, dito nyo lalagay yung phone nyo. Ayan, dito lang nilagayan ng phone. So flexible naman siya, any kind of phone, basta wag lang yung tablet. Hindi pwede dito yung tablet, phone lang talaga, Android phone or iPhone, pwede yan. Sa halagang 1.5, okay na, mas ma-enjoy nyo na yung mga angle shots nyo dun sa ibabaw, yung mga bagong ano nyo. So ngayon maya, panoorin nyo na lang po yung video ko na nakunan ko nito gamit tong drone. So para sa ano lang din, curious na kung may mga magandang angle na kukunan natin. So i-off ko na guys ha. Ganun din yung procedure, off na lang. Ayan, so naka-off na yan, naka-off na yung ano natin, and ito rin i-off na natin. So ayan guys, kita ko lang sa inyo kung baka next week or the following day kung ma-upload ko yung medyo mas mataas na siya na paglipad, para mas interesado kayo na magdagdag na naman ang ganitong angle shots dun sa aerial. Ayan, makikita nyo. So hanggang dito lang po guys. Ito pala si Sergeant Antonio Luma, bumabati sa inyo ng magandang gabi kung mapapanood nyo ito ng gabi, at kung mapapanood nyo ito ng umaga, magandang umaga. Kung mapapanood nyo ito ng tanghali, magandang tanghali. Kung mapapanood din ito ng hapon, magandang hapon sa inyong lahat. Hanggang dito lang po, mabuhay po tayo. Keep safe everyone and happy Wednesday. Good night.